Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Bloodfather. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang dalaga na nagngangalang Lydia. Isang araw, bumili si Lydia ng mga armas sa isang tindahan para sa kanyang kasintahan na si Jonah. Si Jonah ay isa sa mga miyembro ng grupong kriminal na pinamumunuan ng isang lalaki na kilala bilang Al Padrino. Matapos makuha ang mga armas, tumiretso si Lydia sa kinaroroonan ni Jonah at ng kanyang grupo. Ito ay sa bahay ng isang taong pinaghihinalaan ng mga grupo na nagnakaw ng pera mula kay El Padrino. Pagkarating sa lugar, pinasok ng grupo ang loob ng bahay. May 3 anak na lalaki ang mga ito, habang ang mag-asawa sa mga oras na iyon ay inatake ng grupo at maririnig ang putok ng baril mula sa loob ng bahay. Si Lydia na hindi sanay sa mga ganoong sitwasyon ay nagulat nang marinig ang tunog ng mga basag na salamin habang nagpapaputok si Jonah. Samantala, ang 3 batang lalaki na naglalaro sa labas ay nagsimulang matakot at tumakbo palayo ng bahay. Nakita naman ni Lydia ang lalaking binaril ni Jonah, habang si Jonah naman ay tinanong ang asawa nito at sinubukan nitong paaminin kung nasaan ang ninakaw na pera. Sinabi ng babae na wala siyang alam tungkol sa nakaw na pera, habang ng mga sandaling iyon ang 2 pang miyembro ng grupo ay hinahanap ang pera sa loob ng bahay. Samantala, hindi na natutuwa si Lydia sa nangyayari at nakiusap kay Jonah na huwag saktan ang babae. Sa kabila ng pakiusap ni Lydia, inutusan siya ni Jonah na barilin ng babae gamit ang hawak niyang baril bilang patunay ng kanyang katapatan at pagmamahal dito. Ngunit natatakot si Lydia at hindi niya ito nagawa. Kahit anong gawing pilit ni Jonah ay tumanggi si Lydia at sa kanyang takot, aksidente niya namang nabaril sa dibdib si Jonah. Dahil sa kanyang nagawa, agad namang tumakas si Lydia upang iligtas ang kanyang sarili. Lumipat naman ang eksena sa pagpapakita sa isang matandang lalaki na nagngangalang John Link. Ito ay ang ama ni Lydia. Ng mga oras na yon, nagbabahagi si John ng isang kwento sa isang support group tungkol sa kanyang mga karanasan bilang dating sundalo ng US military. Nabanggit din nito ang kanyang pagkakakulong sa bilangguan ng 7 taon dahil sa aksidenteng pagpatay sa isang tao habang ito ay lasing. Si John ay kabilang sa grupo ng mga tao na nais magbago mula sa kanilang nakaraan, kasama ang kanyang kaibigang si Kirby na kilala niya mula pa noong nagtatrabaho siya sa militar, at malapit din sila sa isa't isa na para ng pamilya. Si John ay matagal na ring hiwalay sa kanyang asawa at ngayon ay namumuhay siyang mag-isa sa isang lumang camper van. Matapos niyang iwan ang pagsusundalo, nagtatrabaho ngayon si John bilang isang tattoo artist at ang kanyang buhay ay tila nag-iisa dahil bihira niyang makita ang kanyang anak na si Lydia. Isang araw, siya ay nagulat nang tumawag si Lydia sa kanya at sinabing lilipat na ito ng tirahan kaya't nangangailangan ito ng $2,000 upang makahanap ng matutuluyan at makapagtrabaho. Ngunit ang totoo ay humihingi lamang ito ng pera kay John upang makatakas mula sa mga kagrupo ni Jonah. Ngunit hindi niya masabi ang buong katotohanan sa ama upang hindi na ito madamay pa. Sa matinding pag-aalala para sa kanyang anak, pumayag si John na bigyan siya ng pera at nangakong dadalhin ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Kahit wala ito sa kanyang tabi sa mga oras na yon, alam ni John na may problema ang kanyang anak, kaya determinado siyang tulungan ito. Sinabi naman ni Lydia na magkita na lamang sila ni John sa isang bar sa Santa Monica, California at sunduin siya doon. Pagkatapos ng tawag ay agad na nagpunta si John sa kanyang sasakyan patungo sa lugar na binanggit ni Lydia. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating si John sa destinasyon. Di nagtagal, lumapit si Lydia kay John at halatang kinakabahan at natatakot habang ito ay sumasakay ng sasakyan. Dahil sa pagod mula sa pag-iwas sa mga kasamahan ni Jonah, mabilis na nakatulog si Lydia habang pauwi sila sa lugar ni John. Pagdating nila sa bahay, maingat na binuhat ni John si Lydia patungo sa kanyang kama. Pagkatapos ay tinanggal nito ang lahat ng alak at droga at siniguradong ligtas na itinago ang baril na natagpuan niya sa bag ni Lydia. Napagtanto ni John na napabilang ang kanyang anak sa isang mapanganib na buhay na lubos na ikinabahala niya.
Maya-maya nang magising si Lydia, agad nitong tinanong si Jan tungkol sa perang hinihingi nito. Gayunpaman, hindi na ibigay ni Jan ang pera kay Lydia dahil wala siyang sapat na pondo. Galit na galit naman si Lydia sa pagkukulang ng kanyang ama. Sa kabila ng pagsisikap ni Jan na pakalmahin siya, iminungkahin nitong pansamantalang manatili muna si Lydia sa kanya hanggang sa makahanap ito ng trabaho. Nagdalawang isip naman si Lydia at natatakot na baka mapahamak ang kanyang ama kung magtatagal siya. Kalaunan, ibinunyag niyang patay na ang kanyang nobyo, ngunit hindi niya inamin na siya ang may kagagawan nito. Sa puntong iyon, alam na ni Jan na hinahanap si Lydia ng pulis dahil sa mga poster na nakakalat sa paligid. Kaya iminungkahin niyang manatili ito ng 1 linggo habang nag-iipon siya ng pera. Kinahaponan, tinawagan ni Jan si Kirby at umutang ng pera dito. Ngunit tumanggi si Kirby. Pinaghihinalaan niya na gagamitin lamang ni Lydia ang pera para sa droga. Sa halip, ipinayo ni Kirby na maghanap ng medikal na tulong para kay Lydia sa paniniwalang ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Nang gabing iyon, dumating ang 3 lalaki sa bahay ni Jan na kunwaring magpapatato. Alam naman ni Jan na ang mang ito ay banta sa kanyang anak, kaya't mabilis na gumawa ng paraan ito upang maprotektahan si Lydia. Ilang sandali pa, nagkaroon ng komprontasyon, kaya't minabuti ni Jan na pumasok sa loob ng kanyang bahay kasama si Lydia. Lalo namang lumala ang sitwasyon nang sirain ng isa sa mga lalaki ang bintana ng camper van. Habang nasa loob sina Jan at Lydia, dumating naman si Kirby at ang kanyang mga kaibigan, kaya't napilitan ang mga lalaki na umalis sa dami ng mga tao na naroon. Napagtanto ni Jan na nasa panganib ang buhay ng kanyang anak, kaya't agad niyang isinama ito palayo sa lugar na iyon. Samantala, habang naglalakbay palabas ng bayan, sa wakas ay inamin na ni Lydia kay Jan ang nangyari kay Jonah. Inamin nito na aksidente niyang nabaril ang kanyang kasintahan habang sinusubukang bawiin ang ninakaw na pera na pagmamay-ari ng isang lalaki na nagngangalang El Padrino na nagdulot sa pagkamatay nito. Ngayon ay pareho na silang hinahabol ng mga kasamahan ni Jonah at ng pulisya. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang paglalakbay ng mag-ama at nakahanap naman sila ng matutuluyan sa isang motel. Samantala, hindi makatulog si Lydia kaya lumabas muna siya para makalanghap ng sariwang hangin at nakipagkwentuhan siya sa lalaking receptionist. Nang mga oras na yon, bigla namang lumabas sa TV Patrol ang pagiging wanted ni Lydia sa telebisyon na siyang nagputol sa kanilang pag-uusap. Maya-maya ay agad na tumawag ang staff ng hotel sa mga lokal na otoridad upang sabihin ang kinaroroonan ni Lydia. Nang mapagtanto nila na alam na ng mga pulis ang kanilang kinaroroonan, mabilis na sinabihan ni Lydia si Jan na mag-impake na at umalis. Ngunit huli na ang lahat dahil nasa labas na ng motel ang ilang pulis. Sa kabutihang palad, tumulong ang lalaking receptionist mula sa lobby at itinago sila sa isang ligtas na lugar. Habang nagtatago sa isang bakanteng kwarto, maingat na sumilip si Jan sa bintana upang suriin ng sitwasyon. Papalapit na sana ang 2 pulis at makikita na sana sila nang may marinig silang putok ng baril mula sa ibang direksyon na tumama sa mga pulis. Sinamantala naman ng mag-ama ang pagkakataon para tumakas gamit ang nakaw na kotse. Mayroon namang isang misteryosong tao na humahabol kay Lydia at muntik na itong mabaril. Mabuti na lamang at nakaiwas sila. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Jan sa isang dating kaibigan mula sa kulungan na si Jack upang matulungan silang tukuyin kung sino ang umahabol sa kanila. Lumalabas na si Jack ay isang dating leader ng gang at maraming koneksyon at handa naman silang tulungan nito. Naglakbay naman sila Jan at Lydia papunta sa isang syudad gamit ang mga sasakyang nadadaanan nila sa daan. Pagdating sa isang bar sa Montana, hinanap ni Jan ang dating kaibigan sa militar na si Tom Harris na may utang na loob sa kanya. Ngunit ang bartender na inakalang kasintahan ni Jan si Lydia ay tumangging sabihin kung nasaan ito. Dahil sa pagkadismaya, pansamantalang umalis muna si Jan upang tawagan si Kirby para humingi ng tulong. Samantala, madali namang nakuha ni Lydia ang loob ng bartender at sa wakas nakuha nito ang address nito mula sa kanya.
Agad namang nagtungo sina Jan sa bahay ni Tom. Pagdating nila, siningil ni Jan si Tom sa perang inutang nito at kinukuha ang Harley Davidson na motor na hiniram nito ilang taon na ang nakaraan. Sa kasamaang palad, sinabi ni Tom na naubos na ang kanyang pera. Kinagabihan, inimbitahan ni Tom ang ilang miyembro ng kanyang motorcycle club sa kanyang bahay upang makilala si Jan. Pagkatapos ng pagtitipon, nagpasya si Jan at Lydia na magpalipas ng gabi sa bahay ni Tom. Kinaumagahan, nagising si Jan na nakatutok ang baril ni Tom at ng asawa nito. Pinilit silang manatili roon ng ilang gabi. Nagtraidor ang mag-asawa dahil alam nilang wanted ang mag-ama at pinaghahanap ng mga otoridad. Plano nilang ipagkanulo ang mag-ama upang makuha ang $30,000 na reward. Nagalit naman si Jan sa pagtatraidor ni Tom kaya nagawa niyang saktan ng asawa nito upang madisarmahan at pagkatapos ay tinutukan ng baril si Tom at inutos na ibalik ang kanyang pera at motor. Sa kabila ng galit ni Jan, pinili niyang huwag patayin si Tom dahil sa kanilang nakaraan bilang magkaibigan. Matapos makuha ang pera at ang kanyang motor, agad na umalis sina Jan at Lydia. Sa kanilang pag-alis, hinabol sila ng mga tauhan ni Tom upang hulihin sila. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan ni Jan at ng mga tauhan ni Tom. Ngunit sa huli ay nagtagumpay si Jan gamit ang baril na kinuha niya mula kay Tom. Kinabukasan, nagpasya sina Lydia at Jan na magbago ng anyo upang hindi sila makilala. Inahit ni Jan ang kanyang balbas habang si Lydia naman ay nagpakulay ng buhok. Pagkatapos, nagpunta si Jan sa kulungan upang makipagkita kay Jack upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mafia na humahabol kay Lydia. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Jack, nalaman nila na ang mga umahabol kay Lydia ay ang mga kasamahan ni Jonah at ang mga kaalyado ni El Padrino. Sa nakakagulat na revelasyon, lumalabas na si Jonah pala ang tunay na nagnakaw ng pera ni El Padrino. Ang insidente sa simula ng pelikula ay plano ni Jonah upang mapalabas na iba ang kumuha ng pera at maitago ang kanyang sariling krimen. Gayunpaman, aksidenteng nabaril ni Lydia si Jonah nang pilitin nitong patayin ng babae. Dahilan upang paniwalaan ni El Padrino na si Lydia ang nagnakaw at ang may hawak ng pera. Samantala, habang nagtatago si Lydia sa isang hotel, tumawag si Kirby at binalaan siya na natuntunan ng mga tauhan ni El Padrino ang kanyang kinaroroonan. Pinilit ni Kirby na agad na lumipat si Lydia sa isang mataong lugar. Agad namang kumilos ang dalaga at nagtago sa isang sinihan dahil iniisip nito na doon siya magiging ligtas. Ngunit isa pala itong bitag na hinihanda ni Jonah. Lumalabas na buhay pa pala ang lalaki at naglalayong maghiganti. At nang malaman na nasa panganib siya, sinubukan ni Lydia na tumakas ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Jonah. Samantala, si Jan, nakagagaling lamang mula sa pagbisita kay Jack sa kulungan, ay sinubukang tawagan si Lydia ngunit hindi ito sumasagot. Nabahala ito at tinanong si Kirby tungkol sa kinaroroonan ni Lydia, ngunit malalaman natin na dinukot at pinatay pala ni Jonah si Kirby. Labis ang galit ni Jan sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan at ang pagkakadukot ng kanyang anak. Hinarap niya si Jonah at nagbanta naman ang lalaki na papatayin si Lydia upang itago ang kanyang kasalanan kay El Padrino. Ngunit binalaan siya ni Jan na isisiwalat niya ang mga plano nito kay El Padrino kung may masamang mangyari kay Lydia. Bago harapin si Jonah, pumunta si Jan sa bahay ni Tom upang kumuha ng mga granada na gagamitin laban kay Jonah at sa kanyang mga tauhan. Dahil sa desperasyon, napilitan naman na patayin ni Jan si Tom nang humarang ito sa kanya. Nang makarating si Jan sa lugar ng kanilang pagkikita, itinaas niya ang kanyang kamay bilang tanda na wala siyang armas. Pinayagan siya ni Jonah na makita si Lydia na nakakulong sa kotse at may planong patayin silang dalawa. Sinubukan namang alisin ng mga tauhan ni Jonah ang Harley Davidson ni Jan na nakaharang sa kanilang daan. Ngunit sila'y tumilapon nang sumabog ang motor mula sa granatang inilagay ni Jan dito. Sinamantala ni Jan ang pagkakataon at nakipaglaban kina Jonah at sa kanyang mga tauhan sa loob ng kotse.
Matapos ang matinding labanan, napatumba ni Jan ang mga ito at pinalaya si Lydia mula sa pagkakatali. Bagamat nakaligtas, nagawa namang tumakas ni Jonah habang si Jan at Lydia ay nakatakas din gamit ang iniwang sasakyan ni Jonah. Gayunpaman, muli silang inatake mula sa burol. Dito ay tinamaan si Jan sa putok ng baril mula sa isang sniper na inupahan ni El Padrino. Bumagsak si Jan at nagawa niyang magsakripisyo upang protektahan ang minamahal niyang anak. Sa kanyang huling mga sandali, tinignan ni Jan ang mukha ng kanyang anak bago siya pumanaw sa bisig ni Lydia. Di nagtagal, dumating naman ang mga pulis at naaresto si Jonah. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita sa loob ng kulungan kung saan nakaharap ni Jonah si Jack at ang kanyang mga kasama sa bilangguan. Nagpapahiwatig ito sa mga hirap na kanyang haharapin sa loob ng kulungan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang solid. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.